Isang binata ang nakaranas ng pang-aabuso mula sa kanyang amain. Inilapit ng tiyuhin at ng lola ng binatang si Andre ang kanilang reklamo laban sa amain ng binata dahil sa di maganda nitong pakikitungo sa bata. Yan ang kwentong Tatak Public Affairs ni Emil Sumangil sa Resibo. Sa closed-circuit television o CCTV na ito, makikitang tahimik na nakaupo at nanonood ng TV ang isang lalaki kasama ang isang batang lalaki sa loob ng kanilang bahay sa Biñan, Laguna. Pero ilang saglit pa, pumasok sa loob ng kwarto ang lalaki at nang lumabas, bigla na lang inambakan ng sipa ang batang lalaki. Ang isa pang binatilyong itatago namin sa pangalang Andre na naghahanda ng pagkain, tila patay mali siya lang sa nangyayari. Ang video na ito, isa lang sa mga resibong idinulog ng mag-inang itinago namin sa pangalang sina Arnold at Glenda, hindi nila tunay na pangalan. Pinagmasdan ko po, sabi ko wala namang ginagawa yung maliit na bata. Tapos paglabas ng stepfather nila, akma siyang parang tatadyakan ganyan yung bata na wala namang ginagawa. So doon pa lang po, sabi ko, pati pamangkin ko may trauma na po. Siya po ay inalagaan ko mula 3 years old hanggang 7 years old. Noong ng 2015, yung April 7, kinuha yung bata. Hindi kami pwede lumapit kahit saan. Dahil wala pa sa gustong edad ang binatilyo at hindi kasal ang kanyang mga magulang, nasa puder dapat ng kanyang ina na si Aiza, hindi niya tunay na pangalan si Andre. Hanggang nitong 2022, nagkaroon ng bagong kinakasama si Aiza na itinago namin sa pangalang Mark. Mula noon, nabalot na raw ng takot si Andre dahil sa dalas magalit ng kanyang amain. Kinakabahan po ako kasi parang hindi lang po siya yung gusto yung saksakan po, parang kami rin. Parang tatakot po ako na nanginginig po ako doon. Nito lamang July 2024, lumipad patungong Turkey si Aiza para magtrabaho bilang waitress. Naiwan si Andre sa bahay kasama ang kanyang amain. Nagpaunlak ang amain na magtungo sa barangay kasama si Andre. Pagdating sa barangay, si Andre hindi makausap ng maayos at tila nanginginig pa ang mga kamay. Ito na ang hinihingi mo sa akin. Yan kasi hinihingi mo kay tatay. Opo nga, tabi ka kay Coco. Hanggang napaiyak na lang ang binatilyo sa takot na nararamdaman sa kanyang amain dahil sa pangyayari. Nagpa siya ang opisyal ng barangay na ihiwalay muna si Andre habang nag-uusap ang kanyang lola at amain nito. Habang nasa kabilang kwarto, ang binatilyo, kinausap ni Glenda ang amain tungkol sa pagkuha kay Andre. Ano yung gusto niyo mangyari, ma'am? Bakit hindi? Upo muna kayo, kuya. O, di ko suli po. Anak ko yan eh. Ako ko yan. Ano ka ba niya? Tawagan niyo po muna yung mami niya. Oo. Dahil sa ipinakitang video ni Glenda at Arnold at sa hindi maikakailang pagkatuliro ng binatilyo, nagdesisyon ang mga VAUSI officer ng barangay na pansamantala munang ipagkatiwala ang bata sa puder ng kanyang lola. Tinawagan na rin ng mga social worker ang nanay ni Andre na nasa ibang bansa para ipaalam ang pasya ng barangay. Pero si nanay, tila kinakampihan ang kinakasama. Hindi ko, syempre lahat naman po ng tao gano'n, di ko pa nagagalit. Ba't hindi nyo na po ano yun na tinuturing din po siyang anak? Hindi po kasi. Pinakasikaso din naman po siya. Sa pahintulot ng barangay VAUSI officers ng Biñan, Laguna, naayuwiring sa wakas ni Glenda at Arnold ang binatilyo. Ngayong nasa pangangalaga na ni Glenda ang kanyang apo, pangako raw niya na mas aalagaan at mapoprotekta kanya ang binatilyo.